Pa-check lang kung rinig na tayo. Sinet up ko pa yung mic dito. Baka hindi tayo rinig. Rinig na po. Yan. Okay na. Clear naman po, no? Sige. Okay. So set number 5 po tayo. Set number 4 for today. So set number 4, that will be for your deflection pa rin, rotation, and also for reactions kapag indeterminate yung mga beams natin. Okay? Tapos tayo at theory set number 4. At so happy Valentine's po pala sa ating lahat. And sana all may Valentines. And set number 4. Okay, situation 3-1. So for the beam loaded and supported as shown, to determine number 1 will be the rotation at the left support and the deflection at midspan. So ito ngayon ang binigay sa atin na beam. Yan. So meron ka dito ang isang reaction sa kaliwa. Tapos may reaction ka rin sa kanan. Tapos meron tayo dito ay uniform load lang na nakadistribute mula po dito hanggang dyan. Yan. So sa tinatanong ay rotation dito sa point natin na yan. Dito sa pinakakaliwa and also the deflection at midspan. So ito po ang midspan natin. Ano daw ang deflection natin yan? Okay? So pag kayo ang magsasolve ngayon, tatlong methods ang alam natin. Yung una ay DIM, yung AMM, and also your CBM or the conjugate beam method. Alin kaya ang pinakamabilis na way dito para masolve natin yung problem? Kung dito mapapansin mo sa 3.1, ang tinanong dyan ay rotation sa kaliwang support natin. So kung rotation po yan sa left support natin, ano ang magiging solution? Kung conjugate beam method tayo, ang gagawin mo dyan ay kukuha ka ngayon ng area ng moment diagram. Kapag kumuha ka ng area, medyo matagal kasi nandito pa, isa pa yung point natin ay nandito. So try natin kumuha tayo ng area moment diagram. So pag kumuha tayo ng area ng moment diagram, so mag-clamp na lang tayo. Sa 3.2, tinatanong ay midspan. So ibig sabihin, dito tayo mag-clamp dyan sa midspan natin. So dyan tayo mag-moment. So kung meron tayong R1, moment natin sa point na yan. So R1, concentrated load. Pag moment natin sa point na yan ay, ano ang magiging itsura? Tama po ba ay triangle yung magiging itsura? So this will be your R1 multiplied by, ilan po ang distance nito? Midspan po yan, so this one will be your 3 meters. So this one is R, correct ko lang. R multiplied by 3. So yan ang magiging value natin dito. Tapos may uniform load ka, pag moment natin yan, ano kaya magiging itsura? Meron ka dito spandrel na meron tayong second degree from your uniform load. Ang value niyan, yung 600 multiplied by this lever arm, tapos multiply mo pa ng distance kung saan nakadistribute. Tapos ito, may uniform load ka pa. Pag moment natin yan, ano itsura? Spandrel pa rin, second degree. Si R2, pag moment natin sa point na yan, ano ang magiging itsura? Ganito maging itsura, R2 multiply by this distance. Ibig sabihin ay, pinakita ko lang yung magiging diagram. Ibig sabihin ay pag nag-conjugate tayo dyan, or AMM, ay medyo matagal. Kasi sa 3.1 ang tinanong ay left support. Ibig sabihin kung left support, tas conjugate lang ang gagawin ko. So simply supported pa rin naman dito. Kaso ang kukunin ko para ma-solve po ang rotation sa kaliwang support, tama po ba ay yung reaction dito. Kukunin mo ang reaction dyan, sabihin natin pababa yung reaction. So pag gumawa ka ng reaction dyan ay iba't ibang areas po yan. May spandrel ka, dalawa, tapos dalawang triangle. So medyo matagal pag kinuha natin, 3.1 pa lang yun. Then nag-proceed tayo sa 3.2, deflection at midspan. So kung nasa midspan tayo, imo-moment mo ngayon ito. Yan, kunin mo yung moment nito. Papunta dito sa section na yan, nandito pa ang midspan. So yung areas na to, tsaka yan, i-moment mo papunta dito. So medyo matagal ang magiging solution. So pag ganyan, uniform load lang naman, tas concentrated load yung nakikita mo, pwede dyan will be your DIM. Pwede yan, DIM na lang natin. Okay. Also, isasuggest ko sa inyo na, sana aralin natin si DIM. Kasi kung ang tinatanong sa inyo ay maximum deflection, tas location ng maximum deflection, ang makakapagbigay lang po sa atin nun ay si DIM natin. Okay? So, aralin lang natin si DIM. Okay, so proceed tayo ngayon, DIM. So, picture muna, then proceed ako sa next slide. Clinic po, engineer. Okay. Sir, pwede po isang example po ulit sa early moment.
gamit ang continuous. Continuous beam is mahirap siya pag inertia moment. So meron pang set for continuous beam, pwede yun ay i-3 moment equation. Okay? Sir, kailan po kayo mag-discuss ng solution sa pre-board? So wala pa po ngayon, baka mag-upload na lang po ng solution. Naka-webcam po yata kayo. Talaga ba? Pero rinig ba or hindi? Pero ito naman gamit ko sa baba. Lakasan ko. Ito. Yan, rinig na tayo, rinig na. Mas malinaw. Hindi pala na masyado to. Yan. Pa-check ako ulit, guys. Pa-check lang ulit kung okay na. Mic test tayo ulit. Per lang set pong theory. 6 sets ang theory po natin. Yan. Mas okay na ba yung audio ngayon compared kanina? Kanina pala hindi siya nakalakas dito. Kaya hindi masyado rinig. Yan. Rinig po yung kabila. Sinang kabila? Si Sir Kai ang dumaan kanina. Sir Kai ba yung rinig? So, sige, proceed tayo, DIM. So, pag DIM, anong gagawin ulit natin? So, i-DIM natin, magka-cut tayo near dito sa isang support. So, pag nag-cut tayo dito sa section natin na yan, pin natin ay dito sa point na yan. Pag kinat natin, i-isolate mo yung kaliwa. So, si R1 natin ay i-moment natin doon. So, kailangan natin muna ang value ni R1. So, kunin natin kung ano ang magiging value ng R1 muna. O, summation moment at R2 equal to 0, kunin natin si R1. So, moment tayo sa R2. So, R1 multiply by lever arm, that is 6 meters. Rotation clockwise, positive na lang tayo. So, rotation clockwise, positive. Sa rotation clockwise, positive tayo. O, 600 Newton per meter. Rotate natin kay R2. Anong rotation? Counterclockwise. So, 600 multiply tayo. 600 multiply by 3. Multiply pa natin ang lever arm mula po dito sa point na yan. Papunta dito sa kabila. That is 1.5 plus 2 meters. Then equate this 1 to 0. Masasolve natin kung ano ang value ng R1. That is 1,050. So R1 pa lang po yan. Lagay natin ngayon ang value ni R1 dito. 1,050 Newton. So meron na tayong R1. So i-cut lang natin dito malapit sa R2. Isolate natin yung kaliwa. So pag ganyan, hindi pa natin pwede agad i-moment. Kasi tama po ba ay hindi ito extended. Hindi ito extended or hindi continuous hanggang dito sa cutting section. So idiretso lang natin yan, i-continuous natin. Kaso nagdagdag tayo, nang gagawin po ulit ay magbabawas tayo dito sa ibaba. So same value lang ng binawas, this is also 600 Newton per meter. So dagdag bawas lang ang ginawa pag hindi continuous ang loading, magdagdag bawas tayo. Okay, so pwede natin yan i-DIM. So pag DIM, saan ulit ang magiging equation natin? EIY double prime equals to your moment. Kailangan natin doon ay moment equation. So kailangan natin ng distance x. So tawagin natin to. Pag DIM mula po dito hanggang dyan sa cutting section, that will be your distance x. Proceed tayo ngayon, DIM. So kuha tayo moment equation. Pag moment equation, magsimula kay EIY double prime. Ang gagawin mo lang, i-moment natin yung lahat ng loadings papunta sa section natin na yan. So, moment natin si 1,050, moment natin sa section natin na yan, that is 1,050 multiplied by x. Si 600, moment po natin sa section natin na yan, i-moment natin 600, anong distance? That will be x minus 1 meter. Wala po dito. Wala dito hanggang dyan. That is your x minus 1. Yan. Opposite tayo ngayon, x minus 1. So, 600 multiplied by x minus 1. Nilagay ko to negative kasi mag-i-induce to ng negative moment kasi pababa po ang load natin. So, this one is negative moment. So, multiply pa tayo ang lever arm, x minus 1 over 2 lang. So, 600 pataas po yan. So, plus 600. Multiply tayo. This one is x minus 4. Ito ang 4 meters. So, ang naka-distribute dito ay x minus 4.
Opposite tayo, multiply by lever arm pa, x minus 4 over 2. Yan. So, ito lang lahat ng loadings natin, minoment natin sa cutting section. Ito na ngayon ang moment equation natin. So, ito lang ang kailangan nyo matama pag DIM. Then, integrate na lang tayo ng dalawang beses. So, integrate muna ng isang beses. This will be EI y prime. Copy lang natin si 1050. Then, integrate your x. That will be x squared over 2. Copy natin, negative 600 divided by 2. So, simplify ko lang, 600 over 2, that is negative 300. Cross multiply this one, x minus 1 multiplied by x minus 1. That is squared, x minus 1 squared. Integrate, that will be x cubed over 3. And so, dito rin, simplify natin, plus 600 over 2. That is positive 300. Tapos, cross multiply mo yung dalawa, x minus 4, cross multiply. Then, integrate natin. So, that will be x minus 4 cube over 3. Nag-integrate ng walang limits dito. So, plus C1 lang tayo. So, meron ka na ngayon slope equation. Makukompute mo na yung question number 1. Makuha mo lang ang value ng C1 dito. So, proceed muna tayo. Kunin natin ang deflection equation. So, integrate pa ng isang beses. So, this will be EIY. So, EIY equals to 1050. Divided by 2. Divide lang natin. This is 525. X squared, integrate. That will be x cubed over 3. So, negative 300 over 3. So, this one is negative 100. Tapos, integrate lang natin yan. That will be x minus 1 raised to 4 over 4. Plus 300 divided by 3. That one is positive 100. Then, integrate lang natin tong x minus 4 cubed. That will be x minus 4 raised to 4 over 4. Plus C1, multiply tayo ng distance x. Plus C2, nag-integrate pa ng walang limits. So, meron ka na slope equation and deflection equation. Okay, so proceed tayo ngayon. Mako-compute na natin ang question sa atin basta meron na tayong value ng C1 and C2. So, kunin muna natin boundary condition. Basta simply supported, katulad po nito, meron kang dalawang reaction magkabila. Boundary condition lang yan ay nandun sa dalawang support natin. So, at x equals to 0, ang value ng y will be also equal to 0. Walang deflection pag nandito tayo sa dalawang supports. Kaya x equal to 0, y ay 0 din. So, substitute tayo, deflection equation, substitute the value of y, 0. X natin dito, 0. X din ay 0. Dito rin po ay 0. Lagay ko lang ang x dyan ay 0 plus C2. Kaya may kakancel out po ba tayo dito sa term natin? Tama po ba ay bawal tayong magkaroon ng negative? So 0 minus 1, this one is negative. Bawal yan according to Macaulay. 0 minus 4, this one is also negative. Bawal po yan. So i-cancel out natin ang term dito. Tapos plus C1 multiplied by 0 plus C2. Cancel out din ito. This one is also cancelled out. So ang C2 pala natin, ang lalabas lang po ay 0. So may C2 ka na, that is equal to 0. So proceed tayo ngayon, may C2 ka pa lang, kulang pa tayo ng value ng C1. So hanap lang tayo, boundary condition number 2. Lipat lang tayo sa kabilang support at x is equal to, dito ako nag-set ng x equal to 0. Pagdating dito ay x equals to, ilan na po yan? 6 meters. So at x equals to 6 meters, ang deflection ko pa rin doon ay 0. So, lagay tayo, y0, substitute the value of y0. Lahat po ng x dito ay 6 meters. So, lagyan lang natin. Pakorek lang ako, this one should be 0. EI multiply by 0. Tapos, lagay natin ang x ay 6 cube over 3. Minus 100 over 4. Lagay lang natin 6. Pati po dito ay 6. Lagay ko lang, substitute lang ang ginagawa. C1 multiply by 6. Plus C2, nilagay ko na 0 kasi nakuha mo na ang value ng C2 ay 0. So, makakompute mo na kung ano ang magiging value ng C1 po natin dito. Yan. So, cancel out. May ka-cancel out ba tayo? Wala po. Tama. Kasi 6 minus 1, this one is positive. So, sasama natin sa term. So, 6 minus 4, this one is also positive. So, wag mong tatanggalin yan. So, ang C1 natin, pag sinolve natin, lagay lang natin ang tamang convention. This one is negative 3,762.5. So, may value ka na ng C1 and C2. Ang gagawin natin dyan ay ibalik lang natin dito sa equation natin. So, substitute the value of C1.
and also the value of your C2. So meron ka na ngayon slope equation and deflection equation. Masasolve na natin ang question number 1. So picture muna, then proceed tayo sa next slide lang. May naglalaro sa tabi ko. Ano yun? Background? Check ko nga. Sino yung naglalaro sa tabi ko? Alin ang naglalaro, guys? May background ba ako? Talaga ba, guys? Hindi ko nakikita sa akin. Bakit sa akin wala? Okay, sige. Pag-alan natin kaunti. Sir, saan mag-decide kung saan maghahati ng section? Always mag-cut ka na lang near dun sa isang support mo or sa dulo. Para uniform lang ang magiging solution. Para any point on the beam, pwede mong pwede natin makuha yung deflection or rotation. Ilan po set ang theory? 6 po. Tunog, Sir Bert, nung sinabi mong Happy Valentine's. Wala man po, sir. Legit po ba yung support naglalagay ng... Lagi po ba? Lagi po ba sa support naglalagay ng boundary condition? Yes po. Minumulto ka, sir. Oo nga, pag Valentine's, minumulto talaga tayo. Kasi ngayon araw ng undas, di ba? Tama. Yan. So kaya minumulto tayo kasi araw po ng undas ngayon. Yan. Sige, proceed tayo dito. So, problem 3.1, the rotation at the left support. So, ang gagawin lang natin, substitute ko lang po ang value ng C1, pati po ang value ng C2 dito na 0. Lagay ko lang, rewrite lang natin ang equation. So, that is EI y prime equals to 1050 x squared over 2 minus 300 x minus 1 cube over 3 plus 300 over 3 multiplied by x minus 4 raised to 3. Inat ko lang dito ang C1 natin. Same lang yung kanina, wala tayong binago for the slope equation. Ilagay ko lang po ang value ng C1 na nakuha, negative 3,000. Okay, so lagay tayo ngayon, rotation at the left support. So kaliwang support po ang pinag-uusapan natin. So pag kaliwang support, ang x po natin ay 0. So at x equal to 0, lagay lang tayo ng values x equal to 0. So EI y prime. Copy. Then lagay tayo value ng x0. Copy ulit. Tapos substitute the value of x0. So plus 300 over 3. Substitute the value of x that is also equal to 0. Tapos dito ay negative 3,762. So ito po ay 0, cancelled out. 0 minus 1, this is also cancelled out. Negative po ito. So bawal mag-negative. 0 minus 1, cancelled out natin yan. 0 minus 4, negative. This one should be also cancelled out. So ano ngayon ang value ng y prime natin? Ang y prime lang ay negative 3,762.5 over EI. Mapapansin nyo po yan na pag nagsasolve tayo ng value ng y prime, sa kaliwang support, pag kaliwang support, tas ganyan ang cutting section, lagi ito ang lumalabas na value ng y prime, C1. Ngayon sa nagtanong kanina kung saan nagkakat ng section, always cut na lang po tayo ng section, malapit lang dito sa isang support natin. So kung simply supported yan, dito tayo mag-cut sa pinakadulo. Kung cantilever sa pinakadulo, malapit lang sa free end, dun tayo mag-cut ng section natin. So, palaging ganun na lang ang gawin natin para simplified ang solution. Or isa lang, standard. Okay, para kahit any point kasi dito sa beam natin ay makukuha mo ang deflection or rotation. Okay, kung babaguhin man sa problem. Okay, so question po, 3.1, rotation. Okay, proceed tayo with 3.2, deflection at midspan. So deflection po ang tinatanong, ang kukunin nyo po yung nakuha natin kanina na deflection equation, rewrite lang natin, lagyan natin ng value ng C1. Ang C1 natin ay negative 3,762.5 multiplied by x. So nirewrite lang po natin ang equation natin, wala tayong binago. Nilagyan ko lang ang value ng C1. Okay, so proceed tayo deflection at midspan.
Kung midspan po yan, ano po ang magiging x natin? Ang x natin doon ay, nandito sa midspan, ang x ay 3 meters. Total length of your beam is 6, so midspan ay 3 meters yan. Okay, so lagay mo lang x equals to 3 dito. Substitute the value of your x. So, E ay y, 525 multiply by 3 cube over 3. Tapos copy. Then, lagay natin ang value ng x, 3 meters. Copy ulit natin. Substitute the value of x, 3 meters. Lagay lang natin dito. Negative 3,762.5 multiplied by x, that is 3 meters. May kakancel out po ba tayo dito sa term natin? This one is positive. Wag mo ika-cancel out. 3 minus 1 is positive 2. 3 minus 4, this one is negative 1. So, kailangan po ay i-cancel out natin to. Bawal po yan according kay Macaulay function. So, ito lang pag kinompute natin ang value ng y. Ito lang po ang sasama nyo. Wag na po ang isama yung nandito nag-negative. Okay? So, what will be the value of y? Ang y po natin ay negative 6,962.5 all over EI. So, final answer for problem number 1, 3.2. So, sige, picture muna ulit. Sir, paayos po ng konti. Paano pong ayusin natin? Lagay natin saan? Dito, ganyan. Yan. Hindi nyo naman ako tinitignan. Ayusin pa natin. Joke lang. Lagi po ba, sir, dagdag bawas sa cut po? Dagdag bawas lang kung ang load natin is not extended hanggang doon sa cutting section. Okay? Undas is equals to sand load. Tama po. Undas ay equal to sand load. Sir, alam po pa ang Titanic method? Ang Titanic method kasi ay medyo mahaba siya, although kaya naman siya sa Titanic method. So, tingnan lang natin kung mabibigay natin kung sa refresher, baka maibigay naman sa Titanic method. If ever na gusto niyo po si Titanic. Tingnan natin. Pero kung makikita niyo, ma-master niyo na si 3-moment equation, sinasabi ko po sa inyo, hindi niyo po kailangan niya si Titanic method. 3-moment lang kaya mag-solve niyo ng deflection and mga reactions sa indeterminate. Sir, parang ang haba rin po ng solutions. Yan. So, kung mahaba ang solution, paiksin natin ang solution natin dito. Okay? So, try natin isolve to. Wait lang po. Keep ko lang yung annotation. Maglagay lang ako ng new slide. Okay, wait lang. Slide. Try ulit tayo ng PowerPoint. Okay, so proceed tayo dito. So, pwede natin yan pa-isilin. Ay, sir, abot po ba sa FEM sa sets natin? Yan. So, meron naman po dito na FEM mamaya. Yan. Chill lang tayo, guys. Abot tayo dyan sa lahat ng question natin. Yan. Set number 4 pa lang naman ang theory natin. We have until 6 sets po. Yan. Okay, so proceed tayo. So, dito ko na lang i-freean na lang natin ito. So, pwede natin gamitin dyan ay mag-point load analogous tayo. So, ang binigay lang naman sa atin ay simply supported. Tama po. So, kung may simply supported tayo, tapos meron tayong uniform load. Simply supported, uniform load natin ay nandito. Ngayon, ang concept na pwede natin gamitin dito ay kay point load analogous. Ngayon, pag point load analogous ay ano po ang ginagawa natin? Ang kinukuha lang natin ng mga formulas ay galing po sa concentrated load. Ngayon, kung simply supported po yan, o simply supported, gamitin natin ay anong formula? Formula po sa concentrated load din. Kung nandito po ang load P natin, gamitin natin ang magiging formula niya na nandito si distance A, then this one will be your distance B. Ngayon, kung ganyan po ang beam natin, makukuha natin kung anong rotation. Kung nasa inyo po ang set number 3 nyo, meron tayong derived formula doon. For the rotation dito sa kaliwang support natin, tawagin natin theta L. Ngayon, yung rotation po dyan, kung ganyan ang beam natin, rotation dito ko na lang ilagay. Rotation sa kaliwang support, simply supported, may load P. Ang formula natin dyan ay PB multiplied by L squared minus
b squared over all over L. Yan. So kung makikita nyo po, nandyan po yan sa set number 3 natin. Yan. So check na lang set number 3. So pwede natin gamitin yan pag nag-compute tayo. Yan. So lagay ko lang yung 6EI. May 6EI pa dito. 6EI multiplied by L. So gamitin natin to rotation sa kaliwang support natin. Yan. Opposite tayo ngayon. Paano magamit natin yan? Kasi kung point load tayo, nag-analyze tayo ng point load. So, point load analogous tayo. Point load analogous or analogy. Ngayon, kung point load analogous tayo, ang gagawin natin dito, uniform load kasi ang binigay. Pwede daw natin gamitin yan as long as mako-convert natin to sa uniform load, sa concentrated load. So, sa uniform load, i-convert natin sa concentrated load. Paano may i-convert yan? Gawin natin siyang concentrated load. Paano natin gagawin concentrated load? Yan. Palitan ko lang ng kulay. Para magawa yan na concentrated load, maglagay lang tayo dito ng vertical strip natin. So mag-analyze tayo for vertical strip dito. Yung vertical strip natin, tawagin natin that is your YDX. Yung vertical strip na yan, yan na po ang tatawagin natin as your force P. Yan na po ang magiging YDX natin. So yung force P, that is simply the area of your strip, y dx. So, yun palagi, hindi magbabago yan. Pag point load analogous, ang P natin ay y dx. Opposite tayo ngayon, kailangan ganito ang maging itsura. Ang goal natin, makonvert mo yan ng gantong itsura. So, ang kaliwa ngayon, nandito sa kaliwa ng P. Wala po dito hanggang dyan. Saka dito sa kabila. So, yung A natin dito, that is simply also your X. Kasi naka-differential X tayo, so ito ang tawagin natin na A. Ito naman ang tatawagin ko as your distance P. Ngayon kung mapapansin natin, ang formula natin ay PB L squared minus B squared over 6EI multiplied by L. Ngayon kung titignan mo yung figure natin ay similar na po yan dito sa figure mo dito sa kanan. Na meron kang A sa kaliwa, meron kang B sa kanan. Ngayon pwede na natin gamitin ang magiging formula dito. Yung P lang nga natin ay si y dx. Yan. Kailangan mo lang ang value ng y, pati yung value ng b natin dito. Ano kaya ang magiging value natin? Kung naka-differential x dito, hindi magbabago yan. Ito palagi ang tawagin natin as your distance x. So, si a po ay also your distance x. Ilan ngayon ang matitira para dito sa b natin? Kung ito ngayon ang x, si a ngayon ay si distance x. Si b naman, kung may length tayo dito, 1 meter. This one is 3 meters and this one is 2 meters. So kung total length of your beam is 6 meters, tapos ito hanggang dyan, sinet natin na distance x. So yung b natin, this one is simply your length minus x. Ang length ay 6 minus x lang tayo. So meron ka ng b, 6 minus x. Yung p natin, papalitan ko lang po ang value ng y. Ang y natin ay ano po ang y? Tama po ba constant ang y natin dito kahit sa ang section? Ibig sabihin hindi varying. Ang y ko lang dyan ay kung ano ang uniform load. Ang uniform load natin ay 600. Palagay lang natin, this one is 600. So yung value ng y dyan ay 600. Input lang natin dito. So y 600 dx. So meron ka ng p 600 dx. Meron ka ng b 6 minus x lang tayo. So input natin dito sa formula natin. Proceed tayo ngayon. Formula. So, formula based ang gagawin. Rotation sa kaliwang support. So, rotation sa kaliwa. Input your P. Ang P po natin dito ay 600 dx. So, this one is 600 dx. So, multiply tayo. Multiply. Ano ang B natin? Ang B natin ay 6 minus x. So, input lang natin. This one is 6 minus x. Let's multiply tayo. Ang length po natin, total length of your beam ay 6 meters. So, 6 squared minus b squared. Ang b po natin ay 6 minus x squared. Tapos, divide lang po natin. So, b multiplied by l squared minus b squared. Tapos, divide lang po natin. Divided by 6ei multiply by length. Ang length po natin ay 6 meters. Ngayon, ito na yung magiging sagot natin sa problem number 1. Ngayon, ang gagawin mo lang ay i-integrate natin para mawala po ang mga x natin dito, pati yung dx dyan. So, integrate mo. Ano nga lang ang magiging limits natin pag in-integrate mo ito?
Magsisimula tayo kung nasaan lang naman ang uniform load. Kasi itong differential strip natin ay lumalakad dito sa dito sa uniform load. So, ibig sabihin kung lumalakad ang strip natin, kailangan mabuo mo ang uniform load, yun ang naka-apply dito sa beam natin. So, magsimula tayo dito sa x natin na sa point natin. Kung ito ay tinawag mong x mula dito hanggang dyan, this one is your distance x. So, mula dito, dyan ako nag-set ng x equal to 0. Nasaan ang uniform load? Kung ito ay x equal to 0, dito sa point natin yan ay x equals to 1 meter. Pagdating natin sa kabilang point, nandyan ang dulo ng uniform load. Ito ngayon ay x equals ilan po ito? 1 plus 3. So this one is x equals to 4 meters. So nandyan ang uniform load, yan ang goal natin makumpleto. So ang magiging limits mo dito, kung nasaan lang din yan, from 1 to 4. So lower limit will be your 1, upper limit ay si 4. Yan. So pa-compute na ako, pasolve ko kung ano magiging rotation sa kaliwa natin. Yan. Dapat same ang magiging answer natin sa kanina na ginawa. Pa-check lang po kung ano ang magiging sagot natin. Kung same po ba ang magiging sagot natin sa kanina. So, integrate na lang input sa calculator. Okay po, hintayin ko po kayo mag-solve. Sanay naman po tayo naghihintay. Turn ng topic sa dalawang natitirang set. Ang dalawang natitira ay 3 moment tsaka po moving loads. Pero bakit po rotation ang tawag sa theta? And rotation po yung kasi nag-rotate po ang beam natin, kaya tinawag ay rotation doon sa theta. Yan, same po. So, same daw ang naging answer. May naka-verify naman na. So, lagay lang natin, this is also 3,762.5 all over EI. Okay? Tama po, no? 3,762. Yan, okay, 0.5. So, same answer kanina kung nag-DIM tayo or nag-point load analogous, bibigyan ka ng isang answer lang yan. Okay, so pwede mo yan gamitin. Yan, so rotation, kung simple supported, kahit triangle yan, ay pwede mong gamitin yan. Pero may example naman tayo kung point load analogous for triangle. Mamaya na lang natin ilagay po yan. Okay? So for now, ito muna, yung i-absorb natin, point load analogous, kinuha natin rotation formula, concentrated load na formula. Hanggang mamaya, gamitin natin puro concentrated load na formula lang. Kahit anong loadings ngayon ang naka-apply, kaya natin makuha ang question. Kung rotation, kaya mo makuha yan, basta alam mo ang formula for rotation dito sa ano natin, sa simple beam na merong concentrated load. Okay? So, lipat lang tayo. Okay, na-picturean nyo na po. So, picture muna, tapos lipat tayo. Pero paano po pag triangular load? Naglalagay po ba imaginary loading? Yes po, kung DIM. Mag-extend ka kung hindi extended. Sir, kasi positive sa DIM. Kahit po positive yan or negative, walang concern tayo doon. Kasi si Ma'am Proxy ay always positive answer naman yan or numeric value lang for deflection or rotation. And dito, take note, nag-formula based tayo. So, ibig sabihin, walang sign convention talagang lalabas kung formula based tayo. Always positive answer sa lahat ng formula po natin, kahit saan yan, math, design, or HDA, laging positive answer ang formula natin. Lumalabas lang yun kung method ang gagamitin mo kasi lalabas ang tamang sign convention. Okay, so proceed tayo. Try natin yung deflection. So, same concept ang gamitin natin. Kung same concept ngayon yan, simple beam, gamitin din natin ay concentrated load na formula. So, simple beam. Sagay natin dito. Hanapin din natin formula kung simple beam po yan na meron tayong load P dito. Then this one will be our A, tapos ito yung B. Yun ay nagamit na natin I think, nung kumuha tayo ng rotation. For set number 3, kumuha tayo ng deflection dito sa gitna. Ano po ang naging formula natin? Ang naging formula natin, that one is PB. Multiply tayo ng 3L squared minus
4b squared all over, ilan po yan? 48 EI. Tama po. Kung nare-recall natin, ginamit natin to nung set number 3. So, ito yung deflection natin ngayon sa gitna. So, apply natin, same concept kanina, apply natin kung meron tayong uniform load. So, uniform load, nasaan ang uniform load? Nandito mula dyan hanggang dito sa kabila. Ayan. Lagay lang natin si uniform load. Ayan. So, same concept, i-apply natin ay si force P, gawin natin ay i-convert natin sa uniform load. Convert natin sa equivalent na force P. So, kahit saan malagay ang strip mo, kahit saan ka mag-analyze ay pwede yan. So, dito ko muna ilalagay ang strip natin. So, mula dito hanggang dyan, lalagay muna ako ng strip. So, palagi pa naglalagay ko ng strip ay YDX lang po yun. So, this is your YDX. Nandyan na ngayon ang concentrated load P natin. Yan, kung nandyan na po ngayon ang concentrated load P nyo, ano na ang gagawin natin sa kaliwa? Palagi po yun, iset natin as your X. Sa kanan naman niya, that one will be your 6 minus X. So, lagay ko lang, dito po ay si X sa kaliwa ng P. Sa kanan ng P, lagay lang natin, this one is your L minus X. Okay? Tapos tayo ngayon. Ang length natin, ilan po ang length? This one is 1 meter. Tapos ito ay 3 meters, 2 meters. So, ang length ay 6 meters. Papalitan ko lang, this one is 6 minus X. Okay? Tapos tayo ngayon. So, mapapansin mo, P lang naman kailangan natin. Ang P natin, same kanina. That is simply your 600. 600 ang uniform load. Ang Y mo dyan ay constant. So, ang P natin ay YDX. Yung Y natin ay constant. That is also the height of the uniform load. 600. 600 dx. So, may force P ka, same kanina, 600 dx. Ngayon, yung A natin ay yung X. Yung B natin dito ay si 6 minus X. Take note, kung dala nyo po ang set number 10 nasa inyo, take note na yung formula natin dito ay merong restriction or merong condition dapat na isasatisfy pag ginamit mo. That your A should be also greater than KB. Dapat daw palaging mas malaki si A kay B natin. Ngayon, para masatisfy natin yung formula na yan or yung condition niya, si A ay greater than KB, alin ang isaset natin na distance A dito? Iset natin na distance A, sabi lang naman ay dapat mas malaki palagi si A. Kung titingnan natin yung figure, ito ang malaking A. Yan, ito ang malaking distance na ko ilalagay si A. Dito ko naman ilalagay si distance B natin. So, satisfy tayo na si A ay greater than sa B, mako-compute ngayon natin yung magiging sagot natin. Ngayon, pag sinolve natin yan, diniretso natin mula sa point natin na yan hanggang dito sa kabila. Sa point natin, same lang kanina. This one is x minus x equals to 1. Then this one is your x equals to 4. Same lang po kanina. Ngayon, pag in-integrate natin, nalagay natin si P 600 dx, si B natin ay 6, x natin na guys, si x, si B. Yan, ito ang B, si x. Yan. So, pag diniretso natin yun, tapos in-integrate natin from 1 to 4, merong point doon na hindi natatama na si A ay greater than KB. Hanggang kailan hindi magiging tama po yung magiging equation na yan? Tama po ba may point dyan na hindi na masasatisfy yon kapag nasa gitna na tayo? Yan. Kapag nandito na yung point natin, sabihin natin sa gitna, pag nasa gitna na tayo, tama po ba ang condition natin dyan ay si A ay equals na kay B? Ngayon, pag lumakad po ang strip natin mula dito hanggang dyan, yan. So, pag lumakad po yan, ay satisfy pa yan na si A ay mas malaki kay B. Kasi kung nandito ang strip sa dulo, ang B natin dyan ay 1, si A ko dyan ay 5 meters. So, satisfy yan. So, mula dito, pag lumakad siya hanggang dito yung strip natin, pag nalipat dito ang strip mo, nasa gitna, si A ko na ay equal kay B. Si 3 meters na ngayon, yung B mo, ang A mo rin ay 3 meters. Ngayon, pag lumagpas pa ng kaunti yan, sabihin natin nandito na ang strip natin. Pag nandito na po ang strip nyo, lumakad na dyan. Pag nandito na, yung force P walang magbabago sa value, 600 dx. Pero pag nandito ka na ay, ano lang babaguhin natin? Babaguhin mo lang ay yung magiging distance natin. Kasi kailangan palaging satisfy yan na si A ay palaging malaki kay B. Mula dito, nandyan ang strip natin. Ito naman po ang magiging distance A natin. Ito naman ang tawagin natin as your distance B.
para satisfy ang condition na si A ay palaging malaki kay B natin. Tama po? Yan. So mula po dito, hinati, bali ang ginawa lang natin ay hinati natin ang dalawang uniform load natin. Hinati natin sa kaliwa, hinati natin sa kanan, dito sa gitna, kasi yan ang transition point natin. So ang unang inanalyze natin ay yung uniform load dito sa kaliwa, tapos i-add na lang natin yung nasa kanan ng point natin na to, sa gitna. Yan. So unahin natin yung sa kaliwa, yung uniform load sa kaliwa natin. So, positahin natin yung uniform load. So, deflection po tayo, deflection. Formula natin, formula based ang ginagawa pag point load analogous. Yung P natin, that is our 600 dx. So, lagay natin ang force P ay 600 dx. Ngayon, ang B natin, anong gagawin mong B? Dito ka titingin, dito muna tayo sa kaliwa. Yan, sa kaliwa. Ang B natin ay yung X natin doon. So, lagay ko yan, that is your distance X. So, PB multiplied by 3L squared. Total length of your beam, that is 6 meters, so 3L squared. Minus tayo, 4B squared. 4, ang B natin ay si X, 4B squared. Tapos divide lang po natin, divided by 48 EI. Divided by 48 EI. Yan. So, integrate natin. Dito tayo ngayon magkakatalo sa limits natin. So, integrate tayo. Saan natin i-integrate lang ito? Sa x equals to 1, kung nandito po ang force P natin, nandiyan pa lang ang strip. Tama pa yan na ito ang B natin. Hanggang dito lang sa gitna. At x equals to 3 meters. So, dapat ang limit natin dito ay from 1 to 3. Yan. Yung 1 to 3 ngayon, ang kinonsider pa lang natin na loads dyan. Lagay ko lang dito. Ang kinonsider mo pa lang na loading dyan. Hinati mo lang ang uniform load mo. Nandito ang midspan. Nandito sa point na yan, si x equals to 3. Yan, x equals to 3. Tapos nandito si x equals to 1. So ito lang ang una natin kinonsider, yung uniform load natin dito. Yan. So nandito ang force P. Again ko lang. Yan. So, nandito ang uniform load. So, ito lang ang ginawa natin. Tapos, nandito ngayon ang force P mo. Yan. Nandito si force P. Ang force P mo ngayon ay y dx. Yan. Then, this one will be your A. This one is your B, si x. Tapos, sa kanan ay yung length minus x. Yan. Tapos, ito ang sinet natin dito na B. Ito naman ang sinet natin as your A. Yan. So, dito lang tayo tumingin kanina. Yan. Ito ang nakuha natin doon. P natin ay 600 dx. Si B natin ay si x. Yan. Tapos, sinubstitute lang natin sa value. In-integrate natin from 1 to 3. Ito ngayon ang nakuha natin deflection. Hindi pa yan tutugma kasi kulang pa ang uniform load na from 3 to 4 meters. Meron pa kasi tayong uniform load. So, kunin mo yung deflection dito. Yan po yun yung deflection na yan. Deflection 1. Tapos kunin mo yung isang deflection pa, yung hinati natin. Nandito na ngayon ang beam mo. Tapos yung uniform load mo ay, nandito tayo magsisimula sa x equals to 3. Tapos hanggang dito ay x equals to 4. So nandyan po ang isa pang uniform load natin. So pag pinagsama mo yung dalawa, yun ang total na uniform load na naka-apply sa beam natin. So same lang, in-analyze natin separately. Nandito naman ngayon ang force P nyo. Yan. Ang force P natin ay nandito. Yan. Ito na yun, yung strip na yan, yung strip dito. Yung force P nyo. Tapos, nandito ngayon ay, di magbabago yan, basta nasa kaliwa po ng PICX. Dito naman sa kanan ay length minus x pa rin. May sinasatisfy tayo na condition na si A ay palaging malaki kay B. So, ang ilalagay mo ngayon na A ay ito naman. Si B naman ay itong sa kabila. Kasi mabasin mo, ito naman talaga ang malaki. Para satisfy yan, ito ang ilagay mong A, ito ang ilagay mong B ngayon. Okay? Opposite tayo ngayon, add natin. Itong nakuha natin na yan ay deflection 1 pa lang. Add natin yung deflection 2 dito. Yung hinati natin sa uniform load. So, plus tayo dito. So, plus. Integrate natin from 3 to 4 meters na. Tapos integrate, substitute lang tayo. Dito tayo titingin na formula, P multiplied by B. Ang P po natin ay ano ang P natin? 600
dx. Yan. Tapos multiply tayo, multiply by b. Ang b po natin dyan, magbabago na, L minus x na tayo. Ito po, L minus x. So 6 minus x. Multiply tayo, 3L squared. Ang length po natin ay 6 meters, 3L squared minus 4B squared. Ang B natin ay 6 minus X squared. Tapos divide lang po natin, divided by 48 EI. Yan. Pacheck lang ako kung ang answer po natin ay similar kanina sa 6962.5. Yan, dito medyo nag-isip lang tayo ng konti para sa distance. Nagbago lang ang mga distance, si A at si B, nagkapalit lang nung lumipat na yung strip natin dito sa 3 meters. Nung napunta na siya dyan sa A equals to B, pag lumagpas pa kasi siya ay hindi na satisfy si A ay mas malaki kay B. Kaya hinati po natin sa dalawa. Sa kaliwa nung 0.3, sa kaliwa na yan, tsaka sa kanan. Kasi yun ang transition point nila na si A ay hindi na mag-equal, hindi na mag-greater than kay B. Ilan po ang deflection? Same po ba ang magiging sagot natin? So, pa-integrate lang. Add lang natin to at dito sa kabila. At factor out na lang si E ay huwag nyo na ilagay pag in-integrate nyo. At same sir. So, same daw po. So, 6,962.5. Same answer kanina. Yan. So, ito ay medyo nag-isip lang tayo or naghati tayo ng loads kasi meron kasi natisfy sa formula. Ngayon, kung ang binigay sa'yo ay cantilever, may example naman tayo. Kung cantilever yan, tas deflection ang kukunin niya, mabilis po yan kung point load analogous tayo. So, try na lang natin mamaya, point load analogous. So, dito lang medyo nagiging complicated. Katulad po niya, nag-iisip-isip pa kasi tayo. Kapag ganyan lang, simply supported lang, tapos deflection sa gitna, yun lang naman ang deflection na meron yatang ganito condition na si A ay dapat malaki kay B. Pero kung cantilever yan, tama po, kung cantilever na ganyan. Tapos meron kang load P dito, or kahit uniform load yan, kahit anong loadings, or kahit triangle pa yan, sabihin natin triangle. Yan, makukuha mo yung deflection dyan, katulad nung sa set number 2 nyo, makukuha yung deflection dyan. Basta alam nyo po ang point load analogous. Yan, lagay mo lang ang load P dito, then this one will be your A, this one is your B. Pag kinuha mo ngayon ang deflection dyan, anong deflection yan? Deflection nito, tama po ba ay paa to trela lang? Paa to trela. Yan, paa to trela over, 6 EI. Yan. So, paa to trela ka lang, ang P, kung hindi magbabago, ay dx, tas ang A mo, x lang yan, yung A natin. So, direct substitution lang, tas integrate mo lang kung nasa ng loading mo. Mula dito, yan ang x1 mo, sa load. Yan. This will be your x1. Tapos sa kabila naman, sa point natin yan, this will be your x2. Yan. Pwede yan, paa to trela, para hindi ka na mag-EMM, CBM at DIM. Yan. Mas mabilis yan, deflection agad yung sagot. Ito ay nasa set number 2 nyo. Yung ginawa pa natin dyan ay conjugate beam method. Kung alam mo pong mag-point load analogous, diretso sa calculator lang yan. Paa to trela lang tayo over 6 EI. Yan. So try na lang po i-master yung ganyan. May mga kagandahan. Katulad yan. Mamaya ma-appreciate nyo yan, lalo na pag complicated ang loadings. Okay, sa picture muna, then proceed tayo with second problem. Sir, paano po ang limit pag kukunin yung rotation sa gitna po? Paano po ang limit? Paano pong limit? So, bukod sa 1, 3, 7, 8, and 9,
Gamit na gamit din po ba yung case 2? So, need din pong i-memorize. Yan. Hindi naman po lahat ng formulas ay need nyo i-memorize. Katulad nito, kung gusto mo lang ay point load analogous, kahit formula lang ng concentrated load ay pwede yan para hindi mo na i-memorize yung para sa uniform load para sa triangle. Yan. Sir, ano po yung value ng P pag triangle? Y dx pa rin, pero kailangan mo lang ang value ng Y doon. Mag-ratio and proportion ka sa Y para makuha mo yung X. Katulad mamaya, may example naman tayo na. Okay, so sige, proceed po tayo. So 3.3, for the beam loaded and supported as shown. So draw the moment diagram by parts at point B. So ito ngayon ang beam natin. So nandito ang point B, nandito sa dulo ang point C natin. So, palagay lang po ako, this one is your point B and point C. Wala yata dyan sa handout. Okay? Sige, moment lang daw tayo. Moment diagram by parts dito tayo sa point B. Lagay ko muna to. This one is your RA. Tapos meron tayong uniform load W dito. Opposite tayo, summation moment at A. This one should be equal to 0. Rotate na lang tayo. Rotation clockwise. Positive na lang tayo. Rotation. Proceed tayo ngayon. Moment at A. Yan, rotation, ang ginawa ko pala dito, clockwise negative tayo. So, rotation clockwise negative or counterclockwise positive tayo, okay? Rotate natin, unahin natin yung triangle. Rotate lang tayo sa point A, moment natin. So, 16, triangle, i-moment natin sa A, clockwise rotation, this one is negative. So, negative 1/2, multiply by 16, height, multiply by base. Area pa lang po yan. Multiply natin ng lever arm mula po dito hanggang dyan sa point A. This one is 2/3 ng 3 meters. Proceed tayo ngayon. Sino ba po ang rotate ng counter? Ang rotate pa ng clockwise, eto counter yan sa uniform load. Clockwise, itong 8 kN meter. So minus tayo, inassume natin na pag clockwise rotation ay negative, so minus 8 tayo. So, plus W, uniform load. Moment natin sa A, counterclockwise rotation. So, positive tayo. W multiply by 2 meters. Multiply pa ng lever arm. Mula po sa gitna hanggang dito sa point B, that is 1 meters. Plus pa tayo ng 3 meters. This one is 3 plus 1. Then, equate this one to 0. Ang magiging uniform load po natin dito, this one is 7 kN per meter. Okay, so meron na tayong W. Tapos, kuha tayo ngayon ng RA dito. So, summation forces vertical. Summation force vertical, inassume natin si RA ay pataas sa positive. Yan. So, si uniform load, W7, nakuha na natin yon. So, 7 multiply by 2. Yan. Tapos, yung triangle, pababa po yan. So, this one is negative 1/2. Multiply by base, multiply by height. So, ito na ngayon lahat ng forces na vertical, equate natin sa 0. So, RA ngayon, masasolve na natin sa RA. This one is 10 kN. So, meron na tayo ngayon, RA dito sa kaliwa. Okay? Opposite tayo ngayon, papalitan ko lang po si RA natin. Nakuha na natin yan. This one is 10 kN. Uniform load si W ay 7 kN per meter. So, gawin natin, moment tayo dito sa point B. Gawa lang tayo ng linya muna. Yan. So, moment natin, unahin natin si 10 kN. I-moment natin dito kay point B. Concentrated load, ang usapan po natin dito ay moment diagram. By parts po tayo. So, 10 kN, moment natin sa point B. Ano po ang magiging diagram? Tama po ba ay triangle ang magiging diagram? Positive moment. Bakit po positive moment? Pataas ang load natin, mag-i-induce ng positive moment. So, ito ngayon ang magiging diagram natin. Ano ang value dito or yung height ng triangle? That's simply the moment value, 10 multiplied by 3 meters. Moment pa lang si 10 papunta sa point B, 10 multiplied by 3. This one is also 30 kN meter. So, triangle naman, moment natin sa point B. Yan. Moment natin, ano magiging itsura ng triangle? May moment sa height niya. Tama po ba? This one is spandrel. Ngayon, spandrel yan. Anong degree? 3rd degree galing kay triangle. Ano ang height natin dito? Ang height mo dyan ay area muna ng triangle. Ilang natin? Area ng triangle. So, that is simply 1/2 multiply by base
multiply by height. Multiply tayo ng lever arm moment natin sa point B. So that is our 1/3 ng 3 meters. Yan. So, multiply lang natin. Ang magiging sagot natin dyan ay negative 24. Lagyan natin. This one is negative. Bakit negative? Bababa ang load, mag-i-induce ng negative moment. So, this one is negative 24 kilonewton meter. Okay, so proceed tayo ngayon. 7 kilonewton per meter. So, pataas po yan. Kung pataas ngayon yan, mag-i-induce ng positive moment. Moment mo lang sa point B. Uniform load, magiging spandrel po yan. So, 7 multiplied by 2, multiplied by lever arm na 1 meter. So, this one is 14 kilonewton meter. Okay? Ito, lagay ko lang 10 multiplied by 3 ang ginawa dito. May moment si 10 kilonewton sa point B. Ito naman ay si 7 multiplied by 2 multiplied by lever arm 1 meter papunta sa point B. Proceed tayo ngayon, si 8 na lang. So, si 8 kilonewton meter. Moment na po yan. Moment lang natin sa point B. Pababa ang arrow natin. This one will indicate a negative moment. So, kahit po yan ay, tingnan mo lang palagi ay direction po ng moment. Katulad dito, kung ang arrow po niyan ay pababa, katulad niyan, pababa po ang arrow natin, indication po niyan na ang makukuha natin, this one is negative moment. Kahit anong rotation pa yan, basta tumuturo ang arrow mo pababa, this one is negative moment. So, negative moment, lagay natin sa baba ang diagram. Rectangle lang kapag concentrated moment tayo. Ano ang value? Negative 8 kilonewton meter. So, ito na po ang magiging moment diagram by parts. Lagay lang natin, this one is 0 degree. Ito ay 1 degree linear. This one is your 2nd degree from uniform load. And this one is 3rd degree from your triangle. Okay, so proceed muna. Picture muna, then proceed tayo with 3.4. Sir, paano po ang limit pag kukunin yung rotation sa gitna? Rotation sa gitna. Tama po ba ang rotation natin sa gitna kung ganyan lang? Kung nasa gitna ka na ay, ano po magiging formula? Kung wala kang derived formula for concentrated load ay, wala po tayong magagamit. Hindi tayo pwede mag point load analogous kung wala kang derived formula for rotation. Pero kung nasa gitna yan, tas symmetrical, kung yun na po ang lowest point natin, ang zero slope tayo doon. Okay? Pag nasa baba, pag nasa pinakababa na yon, kung alam mo na yun ang maximum deflection, nandun ang zero slope natin. So, bakit di na po nag-consider ng reaction sa point B? Yan. Sa point B, wala po tayong reaction dyan. Ito lang daw po ang given na forces sa atin. So, wag po tayo mag-a-add ng force dito. Ito lang ang nag-a-act lang daw na forces. Kinuha lang natin, dinenote ko lang as RA dito sa kaliwa, then sa point A natin. Pwede naman yan, tawagin ko na ano lang, na F yan. Pwede naman yan. Nilagay ko lang as RA natin. Okay? So, basta wala tayong idadagdag na force dito, yan lang dapat ang force na i-analyze, tapos kunin daw natin yung moment dito sa point B. Dito pa wala akong in-add na force, tinagyan ko lang ng label to. Yan, kasi February 14, so kailangan ay may label po. Yan, so dito nilagay ko lang as RA. Yan, kanina. Okay, so proceed tayo. Determine the moment at supports A and B of the fixed ended beam loaded as shown. So ito po ang binigay sa atin. Yan, so kapit muna tayo, hingang malalim. Yan, kasi triangle at trapezoid po ang binigay sa atin. Pag ganyan ay, medyo mahirap siya pag ang gagawin natin dito ay, ang solution ay, yung conventional na anong alam natin. Superposition pala ang nadi-discuss sa inyo. So ngayon kung 3 moment ay medyo mahirap din siya, mag-i-integrate pa rin tayo pag 3 moment. So maganda lang dyan ay kunin natin yung formula kung meron tayong concentrated load lang. So same ang concept lang na gagamitin, point load analogous tayo. So lagay ko muna moment sa kaliwa, tawagin natin MA. Moment sa kanan, tawagin po natin yan, that is our MB. Okay? So proceed tayo ngayon, kunin natin, same concept kanina, kung point load analogous tayo, ang kukunin natin ay formula ng concentrated load. Kung ang beam ko ay fixed-ended, magkabila, fixed-ended din dapat ang kukuhanan kong formula para sa concentrated load. Okay? Ano ang magiging formula natin dyan? This one is derived.
Yan. So, ang gagawin mo lang ay, para makuha mo ang moment sa kaliwa, magpapabebe lang tayo dito. Yan. So, ang formula natin ay pabebe lang to. Yan. So, pabebe lang to. Yan. Makukuha mo ngayon ang moment sa kaliwa. Magpabebe ka lang. Okay. Ngayon, si PAB squared over L squared natin. Sa moment sa kanan, pag kinuha mo yung moment dito sa kanan, wala naman masyadong mag-iiba dito. Ang mangyayari lang, may squared na to si A, tapos si B naman ang walang squared dito. So ito na ngayon ang magiging moment right nyo po. This one is your moment left, and this one is your moment right. Kung mapapansin mo, mula kanina, kumuha tayo ng rotation, kumuha tayo ng deflection, kumuha tayo ng moment, laging umiikot ang values natin sa tatlong variable. That is your P, A, at B natin. Palagi yan kasi pag concentrated load, dito lang iikot yan sa tatlong variable. Ngayon, kung yung A mo ay nasa kaliwa ng P, yan na agad ang X natin, wag na tayo magdalawang isip. Ngayon, si B naman natin, kung nasa kanan yan, that is simply your L minus X. Wag ka na magdalawang isip, yan palagi ang value niyan, basta nasa kaliwa ng load P. Talagay na lang natin dito, this is your X. Tapos dito naman ay, yan na agad ang length minus x natin. Katulad din kanina, pag nasa kaliwa, dinedenote natin as your distance x. Okay, ngayon si P, hindi na magbabago, palaging y dx. Ngayon, kung constant tong dalawa, ang laging pinoproblema mo lang kung point load analogous ay ano ba ang value ng y. Kung uniform load, ang value ng y ay yung uniform load lang yon. Kasi constant ang y. Pero dito, tama po ba ay nagbabago ang value ng y? So, ibig sabihin ngayon, ang y natin dapat, this one should be in terms of x, distance x. Yan, kasi naka-dx ka dito. So, kailangan mo lang palagi ay value ng y. Tapos, direct substitution tayo dito sa moment sa kaliwa natin. Okay, so proceed muna tayo dito. Dalawa pa ang binigay sa atin, triangle at trapezoid. So, para magamit mo ang formula na to, convert mo yan sa concentrated load. Unahin muna natin ang triangle. Yan, so wag niyo pong pagsabay-sabayin, triangle muna tayo. Yan. So, dito muna tayo. Yan. So, gawin natin, concentrated load P. Diyan mag-a-act. Y dx natin tawagin. Ito ngayon ang force number 1 natin. Walang magbabago sa P1. Yan pa rin ang Y dx natin. Dinilute ko lang as subscript 1. Yan. Kasi mamaya ay maglalagay din tayo ng force number 2 para dito sa trapezoid. Kasi dalawang loading ang binigay sa atin. Wala tayong choice. Ayan, dalawang load din ang consider natin. Okay, dito muna tayo mag-focus kay triangle. Convert na natin siya sa concentrated load. So, ngayon, ito ang P1, Y1 dx. Lagi ang problema natin, sabi kanina, si A kasi alam na natin dito sa formula. Si A alam ko na X yan, si B ay L minus X. So, ito ay direct substitution lang yan. Si P lang po ang kailangan natin na value, Y1 dx. Kailangan ko lang si Y1. Paano makukuha si Y1? Ratio and proportion lang ang gagawin natin. Kunin natin ang triangle dito. Kunin ko lang po. Nandito si 10 kilonewton. Ang base natin, this one is 3 meters. Given dito sa triangle. Ang gusto natin ma-solve ay kung ano ang value ni Y1. Kunin natin yung value na yan. Paano natin makukuha ratio and proportion? Dito tayo mag-ratio sa vertex niya. Okay, kunin lang natin kung ano ba dapat ang distance nito. Sabi ko nga, pag nasa kaliwa po tayo ng P, tama po ba this one is your X? Yan. Medyo nabubonsol tayo ngayon. So this one is your X. Yan. Yan. Ngayon kung X po yan, ang kailangan natin ay yung distance dito. Mula dito hanggang dyan, tama po ba this one is 3 meters? Okay, para makuha mo lang ay kung ano ang matitirang distance dito, mula dyan hanggang dito, ano po ba matitirang distance dyan? Tama po ba ay 3 minus X lang? So, lagay ko lang dito, this one is 3 minus X. So, para makuha mo ang Y1, goal mo dyan, makuha mo si Y1 in terms of X. So, ratio and proportion tayo. Maliit na triangle, i-ratio natin dito sa malaking triangle. Height over base. Height over base, ratio mo dito sa kabila, height over base din tayo. That's 10 over 3. Yan, sa maliit na triangle, ratio sa malaking triangle. Cross multiply, makukuha mo ngayon ang value ng Y1. 10 over 3, multiply by 3 minus X. May Y1 ka na, salpak mo dito, makukuha mo na sana ang moment sa kaliwa. Kung ang load lang natin dito ay sa triangle. Kaso nga po meron tayong trapezoid, ibig sabihin kailangan natin i-convert pa si
i-convert pa si trapezoid sa equivalent na concentrated load din. Walang magbabago, y dx pa rin yan. Denote lang natin to as P2 natin. So para may iba lang dito sa P1. So, may P2 tayo ngayon, lagyan natin y2 dx. Kunin ulit natin kung ano ba ang value ni y2 in terms of distance x tayo. So ratio and proportion lang ulit ang solution doon. Kunin lang natin yung trapezoid dito. Kunin ko lang, this one is 9. Tapos dito ang height natin, this one is 12 kN per meter. Ngayon, ang gusto natin makompute ay kung ano po ba ang value ng y2 in terms of distance x. Yan. So ano po ba ang maging distance x? Kung ito na ngayon ang P2 natin, mula po dito sa kaliwa, hanggang dyan kay P2, yan na dapat ang tatawagin naman nating x. Kasi dito na tayo nakatingin kay P2, sa kaliwa niyan sabi natin ay palaging si x. So ito ang P, sa kaliwa niyan ay your distance x. Ngayon, ang gusto mo makuha ay kung ano po ang distance mula dito hanggang dyan. So, lagay muna natin, this is your distance x. Tapos ratio and proportion tayo. Paano tayo makapag-ratio dito? Hindi mo yan pwedeng idiretso. Kasi pag nag-ratio and proportion, kailangan natin ng vertex. At trapezoid po yan, pwede natin hatiin to sa triangle. So hatiin ko lang. Punin natin yung triangle dito, lipat ko sa kabila. So ilan po ba kaya magiging height natin dito? If this is 12 kN per meter, tapos ang height ko ay 9, so 12 minus 9, this one ay 3 kN per meter. So may height ka na ng triangle. Denote ko muna to na value ng z natin. Mula po dito hanggang dyan, yan ngayon ang magiging z natin. Mula naman dito hanggang dyan sa baba, this one is your 9. So para makuha mo pala si y2, that is simply 9 plus z lang. Kunin lang natin si z in terms of x ngayon. So ratio and proportion, dito tayo sa triangle. So yung triangle, dito rin yan makikita sa triangle dito. Yan, sa triangle dito. Kunin natin kung ano po ba ang magiging base mo na dito, ng maliit na triangle. Kung nandito ngayon yan, yung strip natin, kung x po ito ngayon, x minus 3, tama po ba yun ang matitirang distance natin dito? Si x minus 3. Lagay ko lang dito, this one is x minus 3. Tapos ang total base natin, kung ito ang triangle, ang base pa rin yan, tama po ba, ay 3 meters pa rin. Lagay ko lang dito, this one is 3 meters. So ratio and proportion tayo. Z over x minus 3, ratio na sa kabila, z over x minus 3, ratio sa kabila, 3 over 3. So height over base, equate mo lang height over base naman ng malaki. Then cross multiply, ang value ng z, that is simply x minus 3. So meron ka ng z, balik lang natin dito, magsasolve mo na kung ano ang y2 dyan. So 9 plus x minus 3, 9 minus 3, this one is positive 6. So, ang y2 natin ay 6 plus x. So, meron ka ng value ng y1. Meron ka ng value ng y2. Lagay lang natin dito, substitute the value of your y1 and substitute the value of your y2 in terms of x. Ngayon, pag in terms of x na yan lahat, pwede ka na mag-integral na yan. Okay, so same concept kanina, integrate tayo. So, lagay ko lang, this one is your distance x. And this one is also your distance x. So, tanggalin lang natin ito para mas malinaw. Yan. Okay, proceed tayo ngayon. So, direct substitution na ang gagawin natin. Parang na-convert mo na ang fixed-ended natin sa dalawang concentrated load. Yan. So, unahin natin yung concentrated load natin dito, yung P1. Yung moment sa kaliwa. Ano ang ipoproduce ng moment? Yan. Yung moment sa kaliwa, ito ang kukunin nating formula. Yung pabebe lang to. Okay? Negative P. Ang P natin doon, yung una ay P1. Kunin lang natin si P1. Multiply by A. Ang A po natin, yung nasa kaliwa ng P, that is your X. Yan. So, lagay natin ay X. Ang B natin, sabi ko nga po sa inyo, ay palaging L minus X. 6 minus X. Over, length natin, given yan sa problem, that is 6. Squared lang natin. Then, integrate natin. Saan natin i-integrate po ito? Dito tayo magsisimula. Dito tayo nag-denote ng x equal to 0. Yan. So, dito tayo magsimula ng x. So, x equal to 0. Sa point natin na yan. Palitan ko lang. In nating red. Valentine's naman gawin nating red. Yan. So, ito po ngayon ay x equal to 0. So, papalakarin natin yung strip para makumpleto mo yung triangle. So, mula dito, mag-start tayo sa x equal to 0 hanggang dito sa point natin na yan.
nasa x equals to 3 meters tayo. Nandun ang triangle, so doon natin integrate to from 0 to 3. Ngayon, yan na po ang magiging sagot natin kung wala sanang trapezoid dito. Yan na ang moment sa kaliwa. Eh kaso meron tayong trapezoid, so i-add lang natin kung ano po ang ipoproduce na moment naman ng trapezoid. Na-convert mo na yan sa concentrated load P, yan na lang ang tignan natin. Diretso substitute tayo dito. So, negative P2. Multiply A. Ang A natin kahit di ka tumingin, palaging X po yan basta nasa kaliwa. Ang B natin basta nasa kanan, that is also your length minus X. So, squared lang natin, that's divided by L squared. Tapos integrate mo, si P2 ay para kay trapezoid. Si trapezoid ngayon ay nagsimula at x equals to 3, nagtatapos hanggang dito at x equals to 6 meters. Nandyan ang trapezoid, integrate natin ngayon to from 3 to 6 meters. So ito ngayon yung una dito, yan. Yan ay moment na produce ng triangle. Inad natin ang moment na produce ng trapezoid. So, ilan ngayon ang total moment natin sa kaliwa ng fixed-ended? This one is negative 17.85 kilonewton meter. So, madali lang talaga to. Yan lang ang naging solution. Ito, yung ito to. Yan. The rest, ano lang ang ginawa natin? Kinuha natin ay yung value ng y. Yun lang po ang medyo hassle dito, yung ratio and proportion. Pero kayang-kaya natin yan, triangle lang normally ang nire-ratio and proportion. Yan. So, height over base na ang pag-ratio, kunin mo lang ang tamang value palagi ng y. Tapos, diretso substitution, PAB squared over L squared. Palagi ang A si X, palagi ang B, L minus X. Basta fixed-ended tayo. Si X na nangaliwa. Tama po. X na nangaliwa. Yan. So, para matandaan nyo, lagi ang X po ay nangangaliwa. Yan. Sa kaliwa, lagi ang X natin. Yan. Ngayon ko lang naisip yun na, X nangangaliwa. Sir, pwede po ba i-set yung right side as X dun sa trapezoid na load? Pwede kung babaguhin mo yan kasi magbabago tayo ng ratio and proportion din tayo. Ang magmamatter din ay si ratio and proportion. Pero pwede ka na mag-set na dito ang X mo. Diyan ka na mag-set kung dito ka nagsimula ng X. Yan na ang X equal to 0. Magbabago rin po ang ratio and proportion nyo dyan. Pero pwede po yan. Para consistent na lang tayo, palagi mo na lang iset na x ay nangangaliwa sa kaliwa. Sir, pwede po pakuha yung deflection and rotation po ng 3.4. Yan, so dito po ay, siguro sa next problem na, sa next set na lang natin i-discuss for the deflection and rotation, so medyo kakapusin kasi tayo sa oras. Okay. Pag ganyan naman ay pwede mo nang anong gawin. Pag ganyan ay medyo mahirap kasi pag deflection tama. Yan. So hindi naman normally ang deflection po pala, yan, ano lang, pampagising lang. Pag deflection pala hindi masyadong labasin sa board exam. Ang normal pong lumalabas ay katulad yan yung mga reaction lang. Pag ganyan po ay, gawin mo lang dyan ay, pag ganyan medyo complicated. Yan na po ang pinakamahirap na pwedeng ibigay ni Ma'am Proxy na meron trapezoid. Yan. So, pero wala pa naman yatang trapezoid, tas deflection yung tinatanong. Yan. So, medyo, sabi nga nila study wise, not study hard. Okay? So, i-ano nyo lang po kung saan talagang labasin, doon tayo mag-focus, lalo na ay ilang months na lang po ay board exam na. Pero ganyan po ba din ang magiging limit if meron pong support sa gitna ng trapezoid and triangle? Yan, problem 3.4. Magiging limit. Pagka meron ng support sa gitna, ay iba na ang formula natin, hindi na po yung dalawa na yan. Okay? So, katulad po yan, yung sinabanggit nyo po yata ay November 2022 na merong uniform load, tapos merong roller sa gitna, dalawang fixed, tapos kinuha yata ang reaction sa gitna. So, pag ganun ay, mag-3 moment ka na lang. Mas mabilis po yan sa 3 moment. Kasi wala ang derived formula. Kung meron ka ng roller dyan, nag-add kasi, so iba na ang moment sa kaliwa kanan. Basta ganyan lang ang figure mo. Fixed and then doon mo lang gamitin yan. Pero saan lang po applicable si A ay mas malaki kay B? Doon lang po yun sa simply supported, tas deflection sa gitna. Yun lang po ang may limit tayo. Na si A dapat ay mas malaki kay B. Pero the rest ay wala po yun. Okay?
So hanggang saan number po sasagutan? Hanggang number 4 po tayo. Then the rest is for practice problem. Kasi dito ay naibigay na natin yung mga normally na lalabas talaga sa exam. Yung simply supported, that is our problem number 1. Fixed ended, katulad niyan. Yan. Tapos yung mamaya, yung isang figure natin yung nandito ay para naman po yan sa cantilever natin. Cantilever na meron, lagyan lang natin prop, paghaluin lang natin. Yan. Picture na na. So proceed tayo. Pag moment sa kaliwa na compute mo na yan, wala ka nang babaguhin dito. Yan. Sa moment sa kaliwa, meron ka na pabebe lang. Yan. So wala ka nang babaguhin dyan kasi pag compute ka ng moment sa kanan, tama po ba? Papalitan mo rin naka-squared, i-squared mo naman yung A, tapos tanggalin mo yung sa B. So this will be, yan. Ito ngayon ay x, maging x squared to, tapos tanggalin mo yung squared yan. Tapos ito x squared, tapos ito ay tanggalin mo yung squared. Yun yung magiging moment mo sa kanan. Lagay lang po natin dito yung solution. So, kakapain lang natin ito. Wala tayong babaguhin. Babaguhin ko lang yung naka-squared ay si x naman dito. Okay? So, pabebe lang. Ito naman ay naka-squared na. So, PA squared multiplied by B over L squared. Integrate lang katulad kanina. Ito lang ang pinalitan. Naka-squared na yan. So, plus tayo. Negative P2 A squared over multiplied by B over L squared. Integrate from 3 to 6. So, ito po ngayon ang maging sagot. This one is 23.775 kilonewton meter. Yan. Palagay lang ako, this one is negative. Tignan mo lang ang laging convention ng moment natin. Dapat tama yan. Lalo na po pag pinakompute sa inyo ay reaction dito sa kanan. Ngayon, kung reaction po yan, ang gagawin mo na ay kailangan tama ang direction ng moment. Palaging ganyan ang direction ng moment natin para mag-induce ng negative moment. Ngayon, kung reaction dito ang hinahanap, mag-moment ka lang dito sa point A natin. Okay, moment ka lang dyan, reaction natin. Moment mo lang dyan. Makukuha mo ang reaction. Okay, picture mo na, then proceed tayo with last problem natin. Same po sa nangaliwa si X. Yan, same po, nangaliwa. Sir, mabilis po ba sir if 3 moment ang gamit? Yes po, mabilis. Isasuggest ko sa inyo pag na-master nyo, pag na-discuss si 3 moment equation, masterin nyo po yan. Pag na-masterin mo yan, wala kang problema sa exam. Si 3 moment lang ang sakala. Okay, so sa set number 5 nyo na yan. So ngayon pa-upload po sir ng solution sa pre-board. Thank you so much sa Valentine's na po sir. Sige po, upload ko na lang po. Gawin ko muna ng solution. Okay? Moment ang gamit. Okay, so proceed tayo ngayon, 3.5. So find the reaction R and the moment at the wall for the prop beam shown in the figure. Okay, ito ang figure natin. Meron tayo dito 16 kN per meter. Tapos may R tayo sa kaliwa. Tapos dito ay naka-fix ngayon. Okay? So ngayon, ang gantong method, pagka prop beam, ang sasuggest ko pag prop beam kayo ay mag-superposition ka na lang. Bakit po superposition? Palagi lang naman ang equation niyan ay yung deflection ng naka-applied na loadings, dito ay uniform load lang, ay equal lang dapat saan yan? Deflection ng support natin dito. Yan. So dito ka lang lagi mag-a-arrive pag superposition method. Yan. Yung deflection po na mai-induce ng mga loadings, dapat ay kontrahin po nun ng deflection na ipoproduce naman ng R natin sa point na yan. Deflection ngayon dito ang titignan mo. Okay? Laging ganyan pag prop beam tayo. Proceed tayo ngayon, find the reaction R. So pag ganyan, pag prop beam tayo, superposition method tayo. Ang DI niya pag nag-compute ka ay equals to 1. So superposition method. So dito ko na lang ilagay, superposition tayo. Meron tayo dito, binigyan tayo ay naka-fix, naka-roller dito tayo sa kabila. Tapos meron tayong uniform load. May uniform load W. May W tayo dito. Ang uniform load natin, this one is 16 kN per meter. Ngayon, ang distance daw natin, this one is 4.5 meters. And this one is also 4.5 meters. Yan. So, kuha tayo reaction dito sa kaliwa muna. And reaction dito sa roller natin. So, paano natin kukunin yan? Superposition method. Pag prop ganyan ay mag-superposition ka na lang. Okay, pag superposition yun sa set number 3 natin ay anong ginagawa? Pumili ka ng isang sobrang reaction.
So from determinate, ang sobra dyan na isa, ang di na lumabas ay equals to 1. So ngayon isa ang reaction na sobra, tanggalin natin yung support natin dito. So tanggalin mo na yan. Ano ang matitira ngayon? Matitira dyan ay cantilever na lang. So cantilever, nandito ngayon ang cantilever. Tapos meron ka ngayon uniform load. Tapos nandito si uniform load natin. 16 kilonewton per meter. Ngayon, tinanggal mo ang reaction sa kaliwa, yan na lang ang beam namin na matitira dito. Okay, si 4.5 tapos si 4.5. Proceed tayo ngayon, hayaan mo muna yan ng ganyan. Tapos, anong ginagawa ulit pag superposition tayo? At tulad po nung set number 3 ay, yung tinanggal natin initially ay, ibabalik natin dito. Balik natin. Meron ka pa rin dyan, cantilever. Ibalik natin or i-apply ulit natin yung reaction R natin. Lagay naman natin dito ang reaction R, pataas po yan. So mapapansin mo, this one will deflect downward, pababa ang loadings natin. So magde-deflect yan pababa. Lagay natin ang deflection. So magde-deflect yan, sabihin natin ay, ganito ang magiging deflection. Yan. So, kunin natin, deflection dyan, tapos analyze din tayong deflection dito. Yung R mo ay pataas, so ibig sabihin, ito ay magde-deflect pataas. Lagay natin ang deflection. Yan. So, dito tayo mag-analyze. Saan tayo mag-analyze ng deflection? Any point dyan ay pwede ka mag-analyze ng deflection. Pero wag na tayo lumayo, dito tayo mag-analyze ng deflection. Ang deflection kasi dyan, alam na natin, pag nandito tayo sa isang external support ay walang deflection, zero ang deflection. So, dito tayong point mag-analyze. Kung dyan tayong point mag-analyze, same dito, dyan tayo mag-analyze na point ng deflection. So, tawagin natin to, this one is your deflection 1, and this one will be your deflection number 2. Pag nag-deflect ka po pababa, ano ulit ang magiging deflection mo? Pag nag-deflect ka pababa ay negative deflection. So, ito ngayon ay negative deflection. Ito naman ay nag-deflect pataas. So, ito ngayon ay positive deflection. Okay? So, superposition tayo. So, superposition. So, add natin. Pag in-add natin ang dalawang beam natin na yan, tama po ba ay babalik lang tayo sa original beam natin. So, convert natin to. Proceed tayo ngayon, 3 moment. 3 moment, superposition. Kaya 3 moment ko lang kasi kanina. Yan. Sige, proceed tayo ngayon. Superposition method. So, deflection ng tignan, deflection dito, deflection dyan, dapat equal sa deflection doon. Okay, so negative deflection 1. So, negative deflection 1, pababa. Plus natin, pataas yung deflection dyan. So, plus deflection number 2. Pag in-add natin yung dalawang deflection, ano nga po ulit ang resulting deflection? 0 po ang resulting deflection natin. So, equate lang natin to sa 0. Yan. Proceed tayo ngayon. I-simplify lang natin. Deflection number 1 ay equal po yan kay deflection number 2. Kaya po sabi ko kanina, pag prop beam po tayo ay laging ganyan, dyan ka lang lalabas. Sa deflection 1 mo ay equal lang kay deflection 2. Proceed tayo, kaya kunin natin yung deflection dito. Yung deflection dyan, tama po ba ay walang derived formula? So, ibig sabihin, kung hindi natin alam mag-point yung katulad kanina discuss sa point load analogous, ang gagawin mo dyan ay mag-DIM ka dyan, CBM or AMM. So, medyo magiging matagal pag kinuha natin yung deflection. So, para mabilis tayo ay gawin natin yung concept kanina, point load analogous tayo. So, kung meron ka lang naman dyan na uniform load, kukunin din nating formula ay kanina. Kung cantilever po yung ina-analyze nyo, kunin nyo lang din formula ay yung sa cantilever natin. Sa cantilever natin, convert muna natin to, gawan natin ng constant rated load. Nandito ngayon ang constant rated load. Yan na ngayon ang tawagin natin as your force P. Palagi yan, sabi ko nga po ay si y dx lang yan. This is your y, and this one is your dx. Mula naman dito, mula po dyan sa force P, hanggang dito sa cantilever. Yan. Mula dito, dyan tayo magsimula ng x equal to 0. Yan. So, para matry naman natin na sa kanan tayo mag-start. So, at x equal to 0. Dyan tayo mag-start. Kung x equal to 0 yan, hanggang dito, this one is moving. So, lalagay natin as distance x muna to.
So, lagay lang natin this one is your distance x. Okay, so proceed tayo ngayon. Kung ganyan na ngayon ang meron tayo sa load, dito sa cantilever, meron lang tayong concentrated load. Ano po ba ang naging formula natin kung kukuha tayo ng deflection sa dulo? Tama po ba yung naibanggit ko kanina na? Ang gagawin mo lang ay si paato trela lang tayo. So, cantilever. Tapos meron kang load dito. Sa paato trela ka na lang dyan. Meron ka dito A, ito ang B natin. Tama po ba si A ay hindi magbabago yung pag-cantilever? From fixed dapat yun papunta sa load P natin. Ito ay ni-reverse lang ang figure natin. Pwede mo nang baliktarin yan. Same lang naman ang maging analysis. Yan, binaliktad lang ang figure. So, ito ngayon ang cantilever. Ito ngayon ang A. Ito ang P. So, pag kumuha ka ng deflection dyan, at sabihin natin yung deflection dito sa dulo, ang gamitin mo lang ay si paato trela tayo. So, paato trela over 6 EI. Yan. So, deflection, na-convert na natin to sa equivalent na load P, y dx. Tama po ba ang y dyan ay constant? Yung y dyan ay yung uniform load mo lang, 16 dx. So, meron ka na ngayon force P. Ano po ba ang magiging A natin? Kung ito ang A natin pag cantilever, ito na rin ang magiging A natin, si distance x. So, kung alam mo ang formula na to, direct substitution lang tayo, makukuha mo ang deflection sa dulo. Okay? So, proceed tayo. Mamaya natin ilagay ito. Dito muna tayo sa pangalawa. Yung deflection number 2. So, meron ka lang naman dyan, cantilever, tapos deflection sa dulo, due to your concentrated load, nandito rin sa free end. Ano ang formula natin dyan? Tama po ba ang formula natin dyan? Ang derive ay PL cube over 3EI. Ngayon, kung di mo yan kabisado, pwede ka bumalik dito kay paato trela, madederive mo yan si PL cube over 3EI. Kasi yung A natin, from fixed support hanggang dito kay concentrated load, ang magiging A mo doon ay yung length lang din ng beam. So, pag binalik mo dito, sinubstitute mo yung length dito sa A. So, L squared multiply by 3L minus L over 6EI. Yan. So, 3L minus L, that is 2L. 2 divided by 6, that is simply 1/3. So, dito naman i-derive yan si PL cube over 3I. Same lang naman, kung makakalimutan mo, paatrela ka. Okay? So, tayo ngayon, deflection dito. So, lagay ko lang, gagamitin mo na ay si paato trela. Paato trela over 6 EI. So, proceed tayo ngayon, deflection number 1. So, deflection number 1, sulat ko lang po ang gagamitin ng formula. Ang formula natin ay paato trela. So, paato trela over 6 EI. Tapos, equate lang natin sa deflection number 2. Ang deflection number 2 ay PL cube over 3EI. Yan. So, diretso na natin to. Direct sub lang tayo. Deflection 1, saan makikita? Dito lang po sa beam natin na yan. So, yung force P, ito yung titingnan mo. Yung force P natin dyan ay 16 dx. Lagay natin si P. 16 dx. Si A natin, ano ang A mo dyan? Yung A natin, that is simply your x. Multiply by x. So, x squared multiply by 3L. Ang total length po ng beam ay 9 meters. So, 3L squared minus A. Ang A natin ay yung x. Yan. So, wala po itong squared. 3L minus A. Yan. So, divide natin with 6 EI. Yan. This is 6 EI. Tapos, integrate natin. Saan natin i-integrate? Ano magiging limits natin dito? Limits. Mula po dito, nagsimula ang uniform load. Dito na tayo nag-set. Dito na nagsimula na x equal to 0. So, pagdating mo dyan sa point natin na yan, nasa ang x ka ngayon? Tama po ba? X equals to 4.5 meters. Tapos hanggang dito ang uniform load. Ano po ang x natin dyan? Tama po ba ang x dyan ay 9 meters. So, pag in-integrate mo to, this is from 4.5 to 9 meters. Makukuha mo ngayon kung ano ang magiging deflection dito. Yan na po ang deflection 1 natin. Yan, para dito sa cantilever na merong uniform load na hanggang dito lang sa 4.5. Tapos equate mo lang to. Compute mo muna yan. Tapos equate natin dito. Separate mo yan. I-compute mo muna kasi bawal kang mag-shift solve ng meron kang integral.
So, yung force P, saan natin makukuha yan? Yung force P mo ay yung reaction R dito. So, palitan natin reaction R. Ang length mo dyan ay 9 meters. So, 9 cube over 3 EI. Yan. Lahat po yan ay, meron ka ng value. Ito lang ang matitira. Yan na yun ang magiging sagot natin sa reaction dito sa nakaprop. So, pasolve lang. Yung dito ay, solve mo lang yan. Integrate mo tapos, dun mo muna equate. Tapos dun ka malang mag-shift solve. Unahin mo tong sa left side. So, magiging sagot dyan ay 11,208.375. Yan. Tapos, constant naman si EI. Lagay mo lang divided by EI. Kasi equate lang natin. Ngayon mo i-shift solve yan pag na-solve mo na. So, RL cube over 3 EI. Yan. Yung EI naman ay constant yan. So, cancel out lang si EI. Matitira ngayon kung ano magiging value dito. Cancelled out. Yan. So, R na lang matitira. That will be your answer for the reaction dito sa prop natin. So, ang R dyan ang lalabas po ay 46 kilonewton. 46.125. Yes po. 46.125 kilonewton. Okay, final answer for the reaction. Okay. Picture muna. Tapos last question na tayo dun sa moment. .125. Nakita niyo po kung gaano siya ka-convenient yung magiging point load analogous. Kung triangle po yan, same concept kanina. O kung anong pwede may practice pag triangle naman. Tapos deflection sa dulo. So, diretso lang sa calculator, makukuha magandang deflection. Meron pong answer key. Meron po. Kalma lang tayo. Yan. Okay? So, kung meron ka na yung reaction R, tas moment na lang yung tinatanong, yan. Kukuha mo na talaga yan. May R ka na. 46.125 plus moment ka lang dito. Statics na ang gagawin doon. Okay? So, last problem tayo. Meron ka dyan prop. Okay na lang natin dito. Tapos meron tayo dito fix. Tapos meron ka lang naman uniform load. Yan. May uniform load ka 16. This one is 4.5. 4.5. Dito rin ay 4.5. Tapos nakuha mo na yung reaction dito. Yun ang una mo na solve using superposition. Ang na-solve mo din ay 46.125 kilonewton. Meron ka ng reaction dyan, kunin mo lang ang magiging moment dito. Paano makukuha yan? Kuha ka lang ng moment sa point na yan. Sabihin natin this your point A. Sa summation moment ka na lang. Assume natin clockwise rotation muna. Itatama ka naman ng sagot mo pag positive answer. Tamang in-assume na rotation clockwise po yan. Okay, so take moment at A. This one should be equal to 0. So reaction natin 46.125. Moment lang sa A. Multiply. Total length natin na ilan po? 9 meters. Uniform load, that is 16. So minus 16 lang yon. 16 multiply. Saan naka-distribute? 4.5. Multiply ba ng lever arm? Ano pong lever arm niyan? Mula po dito sa gitna, that is 4.5 over 2. Plus mo lang si 4.5. So 4.5 over 2. Plus natin si 4.5. Then equate this one to 0. Masasolve mo ngayon, plus moment. Plus moment. And assume natin, clockwise rotation ay positive. Ang rotation po ni moment, this one is positive moment. Clockwise ang in-assume, then equate mo lang to sa 0. Ilan po ngayon ang magiging moment? Ang moment, ang lalabas dyan ay, yes, positive 70.875 kilonewton meter. So, meron ka na yung moment, that is a moment at fixed support. Positive answer, indication lang yan, tamang in-assume natin una na clockwise rotation si moment. Okay?
Final answer for moment, 70.875 kilonewton meter. Question po, this is your last problem for set number 4. Set number 5 is for 3-moment equation nyo. Tapos yung last set nyo sa theory ay yung moving loads nyo po. Yan, sa mga nagtanong po kanina. Pag may spring, ang pinakamaganda doon ay si superposition. Pag may spring tayo. But if po wala sa dulo ang reaction, same lang ang gagawin mo. Kung wala sa dulo ang reaction, so dapat yung, kung gagamitin mo yung ganito, si point load analogous, dapat alam mo pa rin ang formula for the general. Kung meron ka ngayon deflection in between, I think yun yung px squared multiply by 3a minus x natin divided by 6ai. Okay, question po. Sure, pwede po mag-load transfer sa free end pag ganyan. Paano pong mag-load transfer? Na-transfer natin yung forces doon dito. So, dapat wala kang babaguhin dyan. As is lang po yan. Sir, magiging equal lang po bang deflection kapag prop beam lang po or iba may iba pa pong support na mag-i-equal? Yan. Dito ang nag-analyze tayo ng deflection lang sa dulo. Bakit ka nag-analyze ng deflection sa dulo? Kasi kung mapapansin mo, kumukuha tayo ng deflection equation. Yan. Nang depende sa deflection. So ngayon kung deflection ang pag-uusapan, para makakuha ka ng equation, dapat ay dito tayo nag-analyze na lang sa dulo. Pero pwede rin naman any point dyan mag-analyze ka. Nilagay ko lang dito para alam mo agad na 0 yung deflection dyan. Tapos dito ay alam mo agad kung anong deflection 1 dyan and deflection 2. Dito sa dulo ay hindi tayo pwede mag-analyze ng deflection kasi wala ka dyan makukuha ang equation. Lahat yan ay 0. Kaya dito tayo nag-analyze, pinakamadali sa free end tayo sa dulo. Sa prop. Okay? Doon ka na mag-analyze pag prop beam para consistent lang ang solution. Sir, normal lang po ba ito pag pre-board at EBAL nakakalimutan ko na ulit ang lessons? Nagsasagot naman po ang practice problem. Yan. Siguro ay consistency lang sa pag-practice ng pag-solve. Dapat ay isa puso mo kasi Valentine's ngayon dapat sinasa puso mo lahat. Yan. Pag Valentine's, yan. Ngayon ka mag-solve para may isa puso mo lahat ng lessons natin. Wala maipag-date kung hindi pa natin alam yung formula. Yan. Pag may pag-date kayo, dali mo po yung formula natin, set number 3. Tapos saduhin mo po doon yung formula natin. Yan. Okay, I think wala naman na iba dito na question. Okay? Yung iba pong hindi ko na nasagot. Hi sir, sa 11, superposition formulas, ano pong nakabisaduhin? Yung mga sa concentrated, tapos gawin mo lang ganito. Tapos, uniform load, triangle yun. Yun lang naman. Ang mga common. Magiging equal lang po bang deflection? May pa pong support or mag-equal po yan? Yes. Equal po ang laging deflection kung meron po tayo dun sa hinge. Palaging equal ang deflection sa dalawang member. Yan. Yun. Nasagot ko na po yan. Yan. Equation. Paano po equation ng deflection kapag sa internal po? Yung hinge at prop. Same lang po ba? Yes, same po yan. Yan. Nabanggit ko kanina. Same lang po pag sa hinge. Kasi magde-deflect yan pag kinalas mo isang member sa yung kabila. Palas lang ang magiging displacement or the deflection. Sir, madalas po ba ang one span sa board exam? Madalas po ba ang one span? Depende po kay examiner. One span or two span lang naman normally. Wala naman masyadong madami doon. Formula date. Yes po, formula date po kayo. Yan. So, siguro 1 to 2 span lang ang meron. Pwede ba? Oh. Sige po, kung may iba pa po kang question, ay i-message na lang po sa Teams kung may question or clarification sa set natin.
Okay, kung wala po na ay sige po, mag-end na tayo ng live event natin. So sige po, salamat po at happy Valentine's po sa ating lahat. Sana all. Happy lunch po sa atin. Okay po, thank you po. Thank you din po at happy Valentine's. Ah, guys, meron palang answer key. Ito pala. Yan, before malimutan. Picturean muna, then ito. Answer key for set number 4. Upload nyo na din siguro ang answer key, yung PDF file. Okay, answer key po. Ayan, thank you sir sa reminder. Ayan. Thank you din po at salamat. Ayan. Happy Valentine's din. Sir, sana may ka-Valentine ka na next year. Ayan. Sana nga meron na tayong ka-Valentine. Okay po, so sige, I will end now your live event. Okay po, happy Valentine's.